Hello guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon para pag-usapan po natin kung paano ba ang tamang pag-start sa makina ng ating sasakyan para hindi masira yung tinatawag na Bendix drive sa starter ng makina ng ating sasakyan. Kaya kung bago ka pa lang nag-aaral sa pagmamaneho, panoorin mo ang video ito sapagkat ituturo ko dito step by step yung tamang pag-start ng ating sasakyan para hindi masira ang mga pisa na binabanggit natin dito. Kaya wag na natin ito patagalin pa, tayo mag-umpisa na. At bago po lang lahat, shoutout po sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong suporta. Naway patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At wag na natin itong patagalin pa, tayo mag-umpisa na. Halika na, samahan mo ako at panuroin mo ito. So ganito yan siya guys, ang tamang pag-start sa ating mga sasakyan, ang unang gagawin mo dyan, siguraduhin mo nga ang cambio mo naka-neutral yan. Kasi pag hindi naka-neutral ang iyong cambio, naka-engage yan siya. Pag start mo ngayon, sasalya yung sasakyan mo, kaya delikado yan siya, makakasidente ka. Kung ang cambio mo naka-engage yan pabante, sasalya ang sasakyan mo pabante. Ngayon kung naka-engage naman yung cambio mo pa atras, pag start mo, aatras ngayon yung sasakyan mo. Kaya kung may nakaparada dyan sa unahan mo, kaya sa likuran mo, delikado yan siya, makaksidente ka. Kaya siguraduhin mo na ang cambio mo naka-neutral yan kapag nag-start ka. Pwede mo namang i-start yung sasakyan kahit naka-engage siya, pero may technique yun siya para hindi siya magsalya yung sasakyan mo. Ang technique doon, apakan mo yung clutch bago mo siya i-start para hindi gaganon yung sasakyan mo. Pero ginagawa lang yun siya sa mga marunong na. Pero ang tama talaga dyan na proseso, kapag nag-start ka ng iyong sasakyan, kailangan ang cambio mo naka-neutral. Ngayon, ang pag-start naman sa ating sasakyan, panoorin nyo guys para hindi masira yung tinatawag ngayon nga Bendix drive sa starter ng makina ng ating sasakyan. Kasi ang Bendix drive guys, kapag hindi tama yung pag-start mo ng iyong sasakyan, mapupudpud yung gear noon. Kaya kailangan talaga guys nga tama yung pag-start natin sa ating sasakyan para hindi yun masira yung Bendix drive, yung gear noon, para hindi siya mabungi o kaya mapudpud. So ganito yan siya guys. Ngayon, ito yung tinatawag na ignition switch. Yan siya. Kung mapapansin nyo, mayroong nakasulat dyan na lock, ECC, on, at saka start. So ganun yan siya guys. Ngayon, itong susi, kapag pinihit mo to ng paatras, maglalak ngayon yung manubila. Ang purpose naman noon guys, kaya mo ilak mo yung manubila mo para pag umalis ka, hindi siya basta-basta marikir o kaya makarnap kasi nakalak yung manubila noon. So yun ang purpose naman noon. Ngayon, pag pihit mo ng pabante naman, ang unang pihit mo ang ECC. So yan o, ECC, yun ang unang makikita mo sa pagpihit mo. Ang ibig sabihin naman ng ECC, binubuksan mo naman ngayon yung electrical system mo, pinapadaloy mo yung mga kuryente doon sa mga accessories mo. Halimbawa sa mga ilaw, headlight, mga signal light. So pwede mo na siyang i-check kapag naka-ECC na yung ignition switch mo. Pwede mo na siyang i-check ngayon kung may pundi siya wala, yung mga signal light mo, mga headlight mo. So makikita mo na siya doon guys. Pag naka-ECC ka, lahat ng parte ng accessories mo, makikita mo na siya kung gumagana ba siya o hindi. Ngayon, ang pangalawang pihit mo, on. Yan siya, on. So, ang pangalawang pihit mo ngayon, on. Ngayon, pag naka-on ka naman, pwede mo nang tingnan ngayon yung dashboard mo kung gumagana ba ang lahat ng mga indicator. Katulad ng mga ganito, battery, yan. Yan siya. Makikita mo na siya dyan kung gumagana ba siya o hindi. Ngayon, kung may makita ka dyan na mga trouble, pwede mo na siya ngayon nga ayusin. O habang naka-on na ang iyong ignition switch. Ngayon, kapag may trouble dyan, pwede mo na siyang ayusin habang hindi pa nag-start yung makina. Tapos, kapag naka-on ka na, ang kasunod nito guys, i-start mo na. Ngayon, panoorin nyo guys ha. Bago mo to i-start ang iyong ignition switch, ibalik ko muna siya. Kasi bago mo yan i-start, siguraduhin mo na ang kuryente mo fully distributed na siya. So, ganito yan siya guys, ibalik ko ha. Ang unang pihit mo, ECC, yung pangalawa, on. Ngayon, kapag naka-on ang iyong ignition switch, magbilang kayo nga ng 3 seconds to 5 seconds bago mo to siya i-start. So, ganun siya guys. Ngayon, habang naka-on yan siya, titingin ka ngayon dito sa dashboard mo, kung gumagana ba ang mga indicator mo. Habang nakatingin ka dyan, nagbibilang ka ngayon ng 3 seconds to 5 seconds. Yung mga modelong sasakyan guys, kahit hindi ka na magbilang, mag-indicate dito na pwede mo na siya na paandarin sa iyong dashboard.
magbi-blink yun siya, tapos pag nag-off yung blink niya, pwede mo na siyang paandarin. Ngayon, kung wala naman yun, yung sign na pwede mo na siyang paandarin, yun ang gagawin natin, manual. Magbilang tayo ngayon ng 3 seconds to 5 seconds bago mo i-start ang iyong sasakyan. Ngayon, ang tamang pagpihit nitong ignition switch guys, ganito. Pag i-start natin dito, pag rigundo ng makina, yung pinakadulo ng rigundo niya, pag alam mo na nga andar na yung makina, bitawan mo ng susi. So ganun yun siya guys ha. Ang purpose naman doon, kasi kapag pinipigilan mo itong susi mo habang nag-andar na yung makina, doon mo sisirain yung tinatawag na Bendix drive. Mapupudpud yun siya o kaya mabungi yun siya. Oh, ganun yun siya guys, yung mabungi o mapudpud yung gear noon. Kapag pinipigilan mo itong susi habang nag-andar ng iyong makina, lalo na kung lagi mo siyang ginagawa. Kaya kailangan pag pihit mo ito para umistart ng iyong makina, yung pinakadulo ng rigundo ng makina mo, pag alam mo na nga andar na siya, bitawan mo ng susi. So ganito yan siya. Panoorin nyo, example lang ko ha. Pihitin ko na yung susi para makita talaga ninyo yung tamang pag-start sa makina ng ating sasakyan. Ganito ha, pihitin ko na. O, bitawan mo na siya kagad. Para hindi masira yung tinatawag na Bendix drive. So ganun lang siya kasimple guys, yung pag-start sa makina ng ating sasakyan. Hindi masira yung pisa na binabanggit natin dito. So ulitin ko guys ha, para makita nyo yung tamang pag-start talaga ng ating sasakyan para hindi masira yung mga pisa na binabanggit natin dito. Ulitin ko ha. So ang unang pihit mo, ACC. Ang pangalawang pihit mo, on. Ngayon, titingin ka dito sa dashboard at habang nakatingin ka dyan sa dashboard, magbilang ka ngayon ng 3 seconds to 5 seconds. Pero kung mayroon namang indicator dyan nga nagbiblink siya, kung pwede mo na siyang pandarin o hindi man siya nagblink, kung mayroon man siyang sign dyan nga pwede mo na siyang pandarin, pwede ka lang hindi na magbilang, paandarin mo na lang yung sasakyan. Pero kung wala naman yun, magbilang ka ngayon ng 3 seconds to 5 seconds mula nung i-on mo ang iyong susi. Saka mo naman ngayon siya i-start. So ganito ang tamang pag-start para hindi masira yung pisa na binabanggit natin. Pag pihit natin itong susi, pag rigundo ng makina, yung pinakadulo ng rigundo niya, kung alam mo na ang makina mo andar na, bitawan mo ng susi. So ganun siya guys ha, pandarin ko. Panoorin nyo. Oh yan, bitawan mo na siya kagad. Huwag mong hayaan ang susi mo, pinipigilan mo ito habang nag-andar ng iyong makina. Bakit? Sisirain mo yung Bendix drive niya. Mapupudpud yun o kaya mabungi yung mga gear niya. So ganun yun siya guys. Tapos, so ganun lang siya kasimple guys, yung pag-start sa makina nating sasakyan para hindi masira yung tinatawag na Bendix drive, para hindi mabungi yung gear niya o kaya mapudpud. Kasi kapag pinipigilan mo yung susi niya habang nagka-andar na yung makina mo, doon mo sisirain yung Bendix drive, mabungi yun siya o kaya mapudpud yung gear niya. Kaya kung mapapansin nyo, may mga sasakyan na pag-start nila, mapakinggan nyo, lalo na sa mga jeep, karamihan yan sa mga jeep nangyari. Pag-start nila ng kanilang sasakyan, gumaganon yung tunog. Di ba? Pag-start nila, gumaganon ang tunog. Ang nangyari noon, sira na yung Bendix drive niya. Kung hindi na pudpud yun, nabungi yung gear niya. Ang dahilan lang noon, kaya siya nagkaganon, yung pinipigilan mo siya habang nakaandar na yung makina. Pinipigilan mo yung susi. Kaya ang sikreto talaga dyan, para hindi yan masira, bitawan mo kagad kapag ang makina mo nag-andar na. Di ba? Yung pinakadulo ng rigundo, alam mong makina mo andar na, bitawan mo ng susi. So ganun lang kasimple guys. So marami pong salamat guys sa inyong panonood. Naway may natutunan kayo at naway patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli.